Kumusta? Pag-isipan mo to Paano kung yung lahat ng nababasa mo sa history books, yung pagangat at pagbagsak ng mga imperyo, yung mga digmaan, lahat yun ay anino lang pala ng isang mas malaking labanan? Isang anino? Oo. Paano kung sa likod ng bawat bansa may hindi nakikitang pinuno? Isang anghel o baka masamang anghel na siyang tunay na nagpapatakbo ng lahat? At yan mismo yung kakaibang ideya na nakapaloob sa mga material na ipinadala mo. Di ba? Ang misyon natin ngayon ay tingnan kung yung isang konsepto mula sa aklat ni Daniel, yung ideya ng mga anghel bilang prinsipe ng mga bansa, ay pwedeng maging susi para buksan ang isa sa pinakamisteryosong bahagi ng Biblia. Ang mga halimaw. Yung pagkakakilala ng mga halimaw or beasts sa aklat ng pahayag. Tama. So ang tanong natin, ano ang mangyayari kapag ginamit natin yung lenteng ito? Ang mga halimaw ba ay simbolo lang ng politika o mas direkta pa? Posible kayang sila mismo yung mga anghel? Sige, simulan na nating himayin to. Okay, magsimula tayo sa pundasyon ng lahat ng to. Isang eksena sa Daniel Kabanatang 10. Yung panalangin ni Daniel. Oo, nananalangin siya, nag-ayuno 3 linggo. Tapos sa wakas, may anghel na nagpakita at sinabi niya, parang papunta na ako mula pa nung unang araw pero hinarang ako ng prinsipe ng kaharian ng Persya. 21 araw siyang hinarang. Grabe, di ba? At dyan talaga nagsisimula ang lahat. Kasi sa unang basa, iisipin mo, sino tong prinsipe ng Persya? Siguro yung hari. Yun din ang isipin ko. Pero teka, paanong mapipigilan ng isang mortal na hari, kahit gaano pa siya kalakas, ang isang makapangyarihang anghel? Teka, parang hindi ka panipaniwala yan. Sinasabi ba talaga ng source na isang anghel ang literal na nakipagbuno sa isa pang nilalang sa loob ng 3 linggo? Akala ko ba, kapag anghel, wala nang makakapigil? Magandang tanong yan. At yan mismo yung argumento ng source. Ano yung ebidensya nila? Nagbigay sila ng konteksto. Halimbawa, sa ibang bahagi ng Biblia, may isang anghel lang na pumatay ng 185,000 na sundalong Assyrian. Sa isang gabi? Sa isang gabi lang. Isang anghel. Walang sinumang taong hari ang may ganoong klaseng kapangyarihan. Kaya ang konklusyon ng material, imposible na isang tao ang nakapigil sa anghel na to. So hindi tao yung prinsipe ng Persya? Hindi pwedeng tao. Okay, so kung hindi tao, ano siya? Ayon sa interpretasyong ito, isa rin siyang anghel. Okay. Isang masamang anghel na parang itinalaga para pangasiwaan ng imperyo ng Persya mula sa espiritual na mundo. Kumbaga, isang spiritual governor. So, anghel laban sa anghel? Yun ang nangyari. Isang labanan sa pagitan ng dalawang anghel, isang mabuti, isang masama, at tumagal ito ng 3 linggo. At lalo pang lumilinaw kasi binanggit din ng anghel kung sino yung tumulong sa kanya, di ba? Si Miguel. Si Miguel, na tinawag niyang isa sa mga punong prinsipe at inyong prinsipe. Na tumutukoy sa Israel. Eksakto. So yung larawan na ipinipinta dito ay parang isang cosmic chessboard. May anghel para sa Persya, may anghel para sa Israel, may giyera sa likod ng mga pangyari sa mundo. Tama. At hindi pa dyan nagtatapos. May kasunod pa. Oo. Sinabi pa ng anghel na pagkatapos nilang mag-usap, babalik siya para muling labanan yung prinsipe ng Persya. At pagkatapos nun, darating naman ang prinsipe ng Greece. Wow. So, may pattern palaga? Malinaw na may pattern. Habang nagpapalitan ng kapangyarihan yung mga imperyo sa lupa, Persia, tapos Greece, may katumbas din palang palitan ng mga anghel na tagapamahala sa taas. Hindi lang ito tungkol sa mga sundalo at general. Ito ay tungkol sa mga espiritual na puwersa. Yung ideya na yan mula sa Daniel na may spiritual counterpart ang bawat imperyo? Grabe, napakalakas na lente niyan. Ngayon, tingnan natin kung anong mangyayari kapag ginamit ng source yung parehong lente sa mas komplikadong mga image sa pahayag. Dito na tayo papasok sa usapin ng mga halimaw. Oo. Dito na kumokonekta ang lahat. Kasi kung ang mga prinsipe na namumuno sa mga bansa ay mga anghel, at alam din natin mula kay Daniel na yung 4 na halimaw sa panaginip niya ay kumakatawan sa 4 na kaharian.
Sandali, klaruhin ko lang. So, ang sinasabi ng source mo ay parang may cosmic hierarchy. Isipin mo na ang anghel na tagapamahala ang, Ang CEO, tama. oo, ang CEO. At yung taong hari o presidente, siya yung COO. Napakagandang analogy niyan. Ganun nga. Yung CEO ang nagtatakda ng vision, pero yung COO yung nakikita ng lahat na nagpapatakbo. Ganun ba? Eksakto. Ang halimaw ay hindi lang simbolo ng isang sistema. Ayon sa teoryang ito mismo yung espiritual na nilalang, yung angel CEO na nagpapatakbo sa sistema. Ah, okay. Kaya kapag binabasa mo yung tungkol sa halimaw, hindi ka lang tumitingin sa isang gobyerno, kundi sa masamang anghel na nasa likod nito. Binabago nito lahat? Okay, sige. Dito yata nag-uugnay ang lahat. Ngayon, dali natin yung angel CEO theory na to sa aklat ng pahayag. May ilang pangunahing players doon na binibigyang kahulugan ng source mo. Unahin natin yung unang malaking karakter, ang pulang halimaw. Ang Red Beast. Ano raw ito? Ayon sa source, itong pulang halimaw, kumakatawan ito sa isang global political system. Isang pandaigdigang gobyerno? Oo, isang world government sa mga huling araw. Parang pinagsama-samang lakas ng lahat ng bansa sa iisang entidad, ang ultimate human government. Okay, isang world government. Ngayon, may isa pang halimaw. Ang halimaw sa dagat o sea beast. At ayon sa source, konektado to sa babaeng mahalay ng Babylonia. Ang Whore of Babylon. At para maging mas partikular, tinutukoy ito ng source bilang ang papasiyan ng Roma. Medyo controversial to. Bakit ito ang koneksyon na ginagawa nila? Oo, at para maging malinaw, binabanggit sa material na yung koneksyon sa papasiyan ng Roma ay dahil sa historical influence nito. Okay, sa impluensya. Tama. Ang argumento nila, for centuries, di ba, sila yung relihiyosong kapangyarihan na parang nakasakay. Kumokontrol sa mga hari, sa mga gobyerno. Eksakto. Sila yung gumigiya sa mga political powers ng Europe. At yun yung image sa pahayag, di ba? Isang babaeng nakasakay sa halimaw. So isang religious system na kumokontrol sa isang political system. Yun ang interpretasyon ng source. Okay. At kung gagamitin natin yung teorya natin kanina na halimaw is equals anghel, ibig sabihin ba nito na ang halimaw sa dagat ay isa ring anghel? Iyan mismo ang logical na kasunod. At ang mas nakakaintriga pa ay kung saan nanggagaling ang kapangyarihan niya. Saan nga ba? Sinasabi sa material batay sa pahayag na ang dragong malinaw na si Satanas, isang napaka-makapangyaring masamang anghel, ang siyang nagbibigay ng kapangyarihan, trono at otoridad niya sa halimaw sa dagat. Wow! So hindi lang to basta impluensya. Ito ay isang Formal turnover. formal na paglilipat ng kapangyarihan. Parang coronation sa loob mismo ng kaharian ng kadiliman. Tama, isang pagtatalaga ng bagong pinuno na magiging mukha ng kapangyarihan ni Satanas dito sa lupa. Pagkatapos niyan, binabanggit sa source ang isang napakatinding pangyayari. Sa huli, yung pulang halimaw, itong world government, itatapon sa lawa ng apoy. Kasama ang huwad na propeta. At ang nakakagulat na detalye, mananatili itong nagliliyab doon. At pagkatapos ng 1,000 taon, nandoon pa rin sila. Buhay pa rin, kumbaga. Kung ang pulang halimaw ay isang anghel, ibig sabihin isang anghel ang literal na pinahihirapan sa apoy sa loob ng 1 milenyo. Hindi lang ito basta pagwasak. Isang walang katapusang pagdurusan na nakikita. Napakabigat na imahe. At dahil napakabigat niyan, ang source mo ay hindi lang nagbigay ng iisang sagot. May mga options. Naglatag ito ng 3 posibleng interpretasyon. Para ito sa'yo, para pag-isipan kung alin ang mas may katuturan. Okay, sige. Ano ang unang pananaw? Ang unang pananaw, ito yung pinakaliteral at tradisyonal. Yung pandaigdigang pamahalaan ng halimaw, partikular ang mga tao, leader nito, ang siyang itatapon sa apoy. Okay, mga tao. Makes sense? Oo, yung mga politiko o mga general, sila yung pinarusahan. Diretso at madaling intindihin. Ano naman ang ikalawang pananaw? Ang ikalawa ay yung espiritual na interpretasyon. Dito, hindi yung mga tao ang pangunahing target, kundi yung anghel na kumokontrol sa gobyerno.
Yung Angel CEO? Yung mismong Angel CEO ang itinatapon sa lawa ng apoy. Ito yung pananaw na nagpapatibay sa ideya ng isang espiritual na nilalang na literal na nagdudurusa sa apoy for 1,000 years. Grabe ang implikasyon niyan. Ibang-iba ang bigat. Okay, at yung pangatlo? Ang ikatlong pananaw ay mas simboliko. Sinasabi nito na ang pulang halimaw ay kumakatawan sa mundo mismo, ang buong world system na laban sa Diyos. Ah, yung sistema. Oo, yung buong sistema, pero itinuturo mismo ng source na may malaking problema sa pananaw na to. Anong problema? Kasi kung ang buong mundo ay nasusunog sa lawa ng apoy, paano maitatag dito yung ipinangakong 1,000 taong kaharian ni Kristo? Oo nga naman. Hindi pwedeng magkaroon ng kaharian sa isang lugar na kasalukuyang nagliliyab. Kaya parang malabo tong option na to. Interesting. So, may tatlong pagpipilian ka. Parusa sa tao, sa anghel, o sa sistema. At dito, may isa pang tanong na lumalabas mula sa source. Ano yon? Nag-aaway ba ang mga masasamang anghel sa kanilang sarili? Kasi ayon sa pahayag, sa bandang huli, yung pulang halimaw, yung gobyerno. Siya yung susunog sa babaeng mahalay. Siya yung wawasak sa sistema ng relihiyon. Paano yon? Dito talaga nagiging komplikado yung politika sa loob ng kaharian ng kadiliman. Kung pareho silang kontrolado ng masasamang anghel, bakit sila maglalaban? Di ba't sinasabi sa Biblia na ang isang kaharian ay naglalaban-laban ay babagsak? So, anong posibleng paliwanag ng source dito? May inilalatag silang alternatibong teorya. Baka naman iisang masamang anghel lang ang kumokontrol sa pareho. Isang master manipulator. Oo, ginagamit niya yung world government para sirain yung religious system kapag hindi na niya kailangan. Parang sa chess, di ba? Sinasakripisyo mo ang isang pyeso. Eksakto. Kapag nakuha na ng gobyerno ang buong kapangyarihan, wala nang puhang para sa religiyon. Kaya wawasakin ito yung dati niyang kasama. Isang madugong internal cleanup, kumbaga. Grabe. So, anong ibig sabihin ng lahat ng to? Mula sa isang naantalang anghel kay Daniel, narating natin yung mga dambuhalang labanan sa pahayag. Ang takeaway parang ang kasaysayan mismo ay isang shadow play. Oo, yun yung dating. Na yung mga tunay na dahilan sa likod ng pag-angat at pagbagsak ng mga imperyo ay pinagpapasyahan ng mga hindi nakikitang puwersa. Tayo o yung mga pinuno, mga aktor lang sa entablado nila. Tama. At iniiwan tayo ng material na may isang napakahalagang punto para sa pagninilay mo. Marahil, ang halimaw ay hindi isang literal na anghel. Ah, okay. Pwede pa ring tama yung tradisyonal na interpretasyon na ito ay isang gobyerno, isang institusyon, mga sistema ng tao. Pero may pero, di ba? Oo, may malaking pero. At ito ang mahalagang panaw. Kahit na sila ay mga institusyon ng tao, sila ay mga kapangyarihan na lubos na naiimpluwensyahan Minamanipula. at minamanipula ng mga tagapamamahala ng kadiliman ng sanlibutang ito, yung mga masasamang anghel na kumikilos sa likod ng mga pangyayari. So, ang tanong na lang ay gaano kalalim yung kontrol? Yun na yun. Direkta ba silang kumakatawan sa halimaw o hindi direktang impluensya lamang? Ang pagkakaiba ay tila maliit pero napakalaki ng epekto. At iyan ay nag-iiwan sa iyo ng isang huling bagay na pag-isipan. Kung ang mga espiritual na puwersang ito ay tunay na nakatali sa mga bansa at sistemang pampolitika, paano nito babaguhin ang pagtingin mo sa kasaysayan ng mundo at sa mga nangyayari ngayon? Isipin mo kung tama to. Tuwing may balita tungkol sa tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, hindi lang pala politika yun. Ayon sa source, baka may katumbas yang labanan sa espiritual na mundo. Ano ang kahulugan ng makita hindi lamang ang ambisyon at kasakiman ng tao, kundi isang mas matanda, mas malalim at hindi nakikitang tunggalian na nagaganap sa ating likuran?